So, how's it the chili curry? Yeah. Are you sure it is nice? Yeah, it's very nice. What? Hi everyone! Kamusta kayong lahat? Welcome back to my YouTube channel, Vivian Casey, where I shared my experiences as Filipina living here in South Africa. So for today's video, ito yung ganap namin no weekend at i-share ko sa inyo kung anong nangyari. So, ang ginawa ko nga, nag-ani na ako ng mga kamatis. Kung nakikita nyo, napakaganda ng kamatis ko. At lahat nga ito ay organic. Ito ay hindi ako gumamit ng mga pataba dito. Ang ginagamit ko lang yung mga food scrap and also yung mga pinagugasan. So, as usual, paano ang isda na isisigang ko dahil nga dito walang available na ibang isda kundi ito. Meron naman ulo ng salmon at saka yung pulang isda. Pero mas prepare ko nga kasi itong pampano dahil hindi siya malangsa and mas masarap talaga yung kanyang laman. Nagiwa na nga ako ng kamatis dito at natutuwa nga yung asawa ko sa mga tanim ko na kamatis, sili at mga sitaw at talbos dahil napakarami daw mamunga or napakaganda at nagbibigay talaga sila ng napakaraming gulay kaya tuwan-tuwa rin ako dahil hindi na rin kami bumibili. Ang binibili na lang naming gulay yung mga gulay na wala ako katulad ng carrots, cabbage na medyo mahirap pa tubuin dito sa part namin dahil nga wala ako masyadong space. Sa mga gilid-gilid ko lang talaga tinatanim itong mga gulay ko at doon sa mga timba. So ayan, dito ay nakakuha pa ako ng sitaw. Kala ko talaga yung sitaw ko is mamamatay na dahil maliliit na yung bunga niya. Pero nung dalawin ko ngayon, napakarami talaga niyang bunga. So ayan, kung nakikita nyo, talagang sagana ang aking sinigang sa sitaw at talbos ng kamote at kamatis. So naglagay na agad ako dito ng mainit na tubig, sibuyas at kamatis. Nung pinakulo ko, naglagay ako ng asin at sinunod ko na agad yung sitaw. So hinayaan ko lang kumulo hanggang yung sitaw ay medyo maluto at sinunod ko na rin agad yung isda. Isang luto lang ang ginawa ko dito dahil nga diba nag-prep meals ako. So ito ay kumbaga pang side dish lang, kumbaga para may sabaw lang, may ibang ulam ako. So yung asawa ko hindi nga pala kumakain ng mga seafoods or kahit na anong isda, kaya itong sabaw na ito ay talagang akin lang. Tasting good. So you made it from the raw. Yeah. Yeah, it's nice. I made it. I chop it small, so it will not be like so big. Yeah, you make it nice. Oh, thank you. It's tasting good. Thank you, Romeo. Is it true or are you just saying it? Yeah, it's true. It's nice. I'm enjoying. You enjoy it. Yeah, first time ko na makakuha ng green papaya dito dahil sa mga market ay puro hinog na. Isang kaibigan ko na Pilipina rin na dito nakatira ay nakakuha ng mga green papaya doon sa biyanan niya. So binigyan ako ng isa. So let's go ating ititinola. Fast forward, natapos ko na yung papayang hiwain at ampalaya. Ngayon naman, kukuha ako ng
tanglad or sa Quezon Province, ang tawag namin is salay. So ito ay tinanim ko last year. Nakabili ako sa Asian store, nakakita ako ng medyo may ugat. So ang ginawa ko, pinatubo ko muna sa tubig at nung medyo tumubo na, saka ko itinanim dyan sa lupa at kahit papaano lumago naman siya pero hindi ganun kadami. So ang ginagamit ko lang talaga siya kapag magtitinola ako. Kahapon namitas din ako ng kamatis, yun yung ginagamit ko sa sinigang. Ngayon naman may mga hinog uli na cherry tomatoes, and kung nakikita nyo, pinutol ko na nga rito dahil dry na rin naman yung puno. Kinuha ko na yung mga hinog na bunga, and itong malalaking kamatis ko ay meron na ring mga hinog uli. So kahapon lang may nahinog, tas ngayon may nahinog na naman. So talagang madami siyang mamunga. Kung nakikita nyo, nasa labas lang talaga siya ng pinto ng aming kusina at talagang siya ay nandito lang. So nakakatuwa nga itong mga kamatis na ito. So pipitasin ko ng lahat itong mga nahinog at gagawin ko, ilalagay ko din lang siya sa freezer. Tatanggalin ko yung pinakang gitna and then lalagay ko lang sa plastic and ipipreaser ko lang, at pagka kailangan ko ay pwede kong magamit. Tingnan nyo, pre na yung gulay. So yung mga iyan ay mga buto lang yan nung mga ginamit ko, itinapon ko lang dyan, tumubo, and then ayan, may kamatis na ako. At ang sili ko talaga, napakadaming mamunga. Ayan, kapipitas ko lang din nung nakaraan. At nag-chili garlic oil nga ako. Kung nakikita nyo, yung pinahingi ko nga yung dito, yung naglilinis sa amin dito. At tuwan-tuwa siya dahil ang alam daw lang niya sa sili is yung hilaw. Tapos inilalagay sa niluluto. Hindi daw niya alam na niluluto daw pala yun at mas masarap. Kaya tuwan-tuwa ako. At sabi niya, tinanong ko nga siya kung pwede kong ibenta dito sa South Africa. Ay sabi niya pwedeng-pwede daw at talagang magiging mabenta yun, especially pag natikman daw na mga lokal. So nakakatuwa naman kahit papaano may naka-appreciate ng chili garlic oil ko. Although meron na ako kaibigan na nagsasabi na masarap nga daw yung pagkakaluto ko, pero hindi pa rin talaga ako confident. Sabi nga nung asawa ko, sa dami nga daw ng sili na pinipitas ko almost every second day, ay pwede na daw nga ako magluto at magbenta, pero hindi, nahihiya pa rin ako. So kaya ginagawa ko ay pang sarili lang, at pag may sobra ay pinamimigay ko din o pinapahingi ko din sa mga kaibigan. At yung aming naglilinis dito, bago umalis kahapon, pinadalhan ko din siya ng chili garlic oil kasi gustong-gusto nga niya. So palagi ko matutuwa talaga yon. Itong sili na napitas ko ay sa isang puno lang dito sa may tabi ng swimming pool. Ngayon pupunta tayo doon sa likuran dahil meron akong tanim doon na 3 puno na lahat din ay namumunga at mabilis ding mahinog. So siya naman ay ibang variety, medyo mas matataba siya. Di ko alam kung anong tawag. And then pipitasin ko na rin siya para isang lutuan ako, isang dami ng lutuan ng chili garlic oil. So ayan, kung makikita nyo, napakadami ding mamunga nito. Maliit lang, mga pet lang yung mga puno, pero ang daming mamunga. So ito ay nawala ng dahon nung winter. So akala ko patay na, pero hindi ko siya binunot. Tapos nung spring, nakita ko unti-unti ulit siyang nagkadahon at namunga pa. So nakakatuwa nga itong sili na ito. So nakita nyo itong sitaw na ito. Ito yung kahapon naman. Ipinapakita ko lang dito. Ganito pa rin karami yung sitaw. At nakapitas na ako dyan kahapon, ginamit ko sa sinigang. Pero tingnan nyo, napakarami pa rin talaga magmunga. Nakakatuwa nga ito, hindi ko ito nilagyan ng pataba. Fast forward, magluluto na ako dito ng tinola. Dahil nga prep meals kami, so kailangan merong sabaw. So yung sinigang ay hindi kakain nun ang asawa ko. So ang niluto ko sa kanya is tinola dahil paborito niya ang tinola. So gagamitin ko na dito yung papaya na hiniwa ko kanina, and then yung sili, dahon ng sili na kinuha ko din kanina. So ayan, nagisa lang ako ng sibuyas, bawang at luya. Pagkatapos akin nang ilagay itong chicken para masangkot siya muna. And then ayan, naghihintay na ako dito ng pagsasangkot siya ko. And then pagkatapos niyan ay pinabayaan ko muna ng ilang minuto na medyo mag-brown na kaunti yung chicken, saka ko nilagay yung papaya. So ito yung first time na makakakain ng hilaw na papaya yung asawa ko, kasi hindi dito
famous yung hilaw na papaya. Hindi sila kumakain ng hilaw na papaya. Talagang hinug lang. Kahit yung kaibigan kong Pilipina, nung magluto siya ng hilaw na papaya with tinola, takang-taka rin yung biyanan niya kung bakit niluluto niya yung papaya na hilaw. So, naglagay na rin lang ako ng tubig dito at inilagay ko na rin yung tanglad. And then, hinintay ko lang kumulo yan. Pinakuluan ko lang. And then, pagkakulo niya, naglagay din lang ako ng dahon ng sili. Dapat nga sana ay malunggay. Pero yung mga malunggay ko is maliliit pa. Kaya, dahon muna ng sili. At mga minsan, may aanihin na rin akong malunggay. Nako, natutuwa ako. At pagkatapos nga niyan, ay akin munang pinigaan yung ampalaya. At ngayon naman, gagawin ko siyang pickled ampalaya. Ito naman ay paborito ko kapag halimbawa ang mga ulam ko ay pritong tuyo, pritong dilis, isda, o kaya yung inihaw. Nako, napakasarap nito. Kaya must try talaga nyo ito. Ang nilagay ko lang dito ay asin, sugar, paminta, and then lukewarm water and vinegar. So ayan, tapos ko nang lagyan and hahaluin ko na siya. Ilalagay ko na siya dito sa bottle or dito sa lalagyan na ito. Masarap din ito kung may kamatis at merong tuna, yung century tuna, pero wala naman ditong tuna or century tuna. Meron sila dito pero hindi ko kursunada yung tuna nila. Ewan ko kung bakit, pero naiibahan ako ng lasa. So kaya simpleng ganito na lang ang gagawin ko. At masarap naman itong side dish sa mga prito, inihaw, especially sa tuyo. Talagang the best ito. So nilagyan ko lang siya ng bell pepper, yung nakuha ko kahapon sa garden na bell pepper. Hiniwa ko lang siya ng maliliit and then ilagay ko sa ilalim at isusunod ko nang ilagay itong mga, ang asawa ko hindi nakakain ang ampalaya dahil napapaitan siya. Nakakain niya ito kapag mayroong lahok na beef, yung ampalaya con carne or yung itlog. Tapos pipigaan ko talaga ng husto para wala yung pait. So hindi na siya masyadong healthy, pero at least nakakakain siya pagka ganun ang luto. So ito naman binili ko talaga para i-pickle dahil nga namimiss ko na. Yung papa ko pag natitimpla nito, ganito ang timpla niya. So namimiss ko na yung ganoong timpla, kaya nagtimpla na rin ako para sa mga susunod na araw ay meron ako para sa tuyo or sa dilis. Ito kasi ay ilagay mo lang sa rep, tatagal talaga ito. Nung nakaraan halos 2 buwan nasa rep lang siya, hindi naman nasira. Ito yung way ng pagpipreserve ko ng food dahil hindi lahat ng gulay ay laging available sa Asian store. Pag minsan may ampalaya, pag minsan wala. So, tiyempohan. Kaya nung nakaraan na pumunta ako at nakakuha ako ng kangkong, nagpatubo ako. Kaya meron akong kangkong. Ngayon naman, yung ampalaya na binigay sa akin pananim, hindi ko nabuhay. Kaya ngayon, hindi ko alam kung saan uli ako kukuha ng pananim ng ampalaya. Then, may nakuha ako na purple na kamote. So, bumili ako ng 3 peraso. Yung 2, nilaga ko, kinain ko as almusal. Yung isa, pinatubo ko at nag-uumpisa na siyang tumubo. Sa susunod na mga buwan, itatanim ko naman siya sa timba para meron na rin akong talbos and meron pa akong kamuting bagin. So, yun lang for today. Thank you for watching. Bye!